Ayun. Tapos, what I like about my work is, hindi siya masyadong nakakapagod na hindi tulad ng mga housekeeping na lagi kang kiss-kiss, scrub ng scrub, linis ng linis. Hindi siya masyadong physical kasi meron namang mga slow time sa restaurant. Katulad kung walang order, di nakatayo lang kami, watch TV. Ginagawa ko, naglilinis-linis, walis-walis, punas-punas, mga ganyan. Just to keep you busy. So, pero, when it comes to pag sobrang mga weekends yan, towards the end of the week, yan yung maraming customer. Dito kasi sa town, maraming maraming tao dito compared dun sa isa kong work sa Riverdale. Yun naman, looban siya ng town. So, dinadayo pa talaga. Dito naman, mas accessible kasi mostly residential houses, tapos may mga commercial din na lugar. So, yung mga staff doon o yung mga tao dito na ayaw na magluto, dun sila kumakain sa restaurant. So, we can get busy during the week like Wednesday, Thursday, yan. Tuesday can be. So, pag ang busy hours is from mga 5:30 to 8:30 yan. Sobrang busy kami. Tapos yung kitchen area, siguro pag may time, i-video ko yung place. Busy kasi palagi. Tsaka nandyan yung manager. Masungit siya pero okay lang. Kasi siguro sa kanya lahat ng intindihin doon sa restaurant compared doon sa kabila na dalawa silang yung may-ari, mag-asawa. Plus meron siyang person in charge na nag-iintindi. Dito kasi si Hang, yung Vietnam lady, siya lahat nag-iintindi. Kaya gano'n. Mas malaki yung sweldo ko dun sa kabila per hour. Okay din dun, nakaka-tips din. Pero dito kasi mas matao. Kaya we get so busy. Tapos parang mas maraming cooking staff here. Mabait din naman sila. Mga puti, siguro mga 4 na puti, 2 Vietnamese, isang Mexican, tapos the rest pala, mga puti na lahat. Yun. Mababait sila. Ang mga puti mababait, tsaka considerate sila and friendly. May sasabihin ka, hindi sila mahirap pakiusapan. Kasi nga, minsan nag-a-absent ako. Lalo na pag may mga fishing yung mga friends or may gagawin. Papaalam ako, pumapayag naman yung mga puti kong friends. Yun. So today is my day off. Matutulog lang. Tapos, ewan ko, sasama ako kung sinong pwedeng mag-fishing sa Walls mamayang gabi. Baka makita ko si Mary Jane. Ano pa ngayon? Tuesday. Bukas pa day off niya. Pero baka makadaan sa bahay niya. Si Ara pumasok na sa school. Kaya papasok ako ng manager. Ngayon. Kaya lang naka-oo na ako dun sa kausap ko eh. Bayaan mo na. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday mag-work naman ako. So, saka parang na, Halloween, trick or treat. Sabi ng manager ko, mamimili raw siya ng mga, ewan ko, gamit or pan-decoration ba. Siguro mga candies. Kasi kung maraming kids, maraming families kakain kasama yung mga kids nila. Meron yata talaga silang trick or treats basket. So, kailangan may mga candies. May nagbigay sa amin isang pack ng chocolate M&M pangbigay. Tsaka si Ara nabili siya ng mga candies na $1 per pack sa dollar store. Yun, hindi ko pa nagagawa kasi busy. Tsaka malamig pag umaga. So, hindi pa ako nakapunta ng dollar store ulit. Tsaka doon sa grocery. Pero marami pa naman kaming stocks ng food kasi nga yung mga food na pinauwi ng birthday party nasa freezer. Tapos yung mga fish na nahuli namin na pinag-i-slice. Nag-fishing kami nung nakaraan, so nakakuha kami ng
Yung dalawa, kinuha nung kasama namin, yung dalawang walleye. So, the rest of the fish, including yung malaking fish na order na nahuli ni Ara, binigay na sa amin. So, that's the blessing of the lake here. Kung masipag ka mag-fishing, makakahuli ka ng isda. Meron kasi ding spear fishing kapag winter, sabi nila. Mag-fishing nga dapat dun sa sa malayong lugar, mga 2-hour drive. Kaya lang dahil sobrang lamig, tsaka freezing talaga, kinancel na. So, mag-fish na lang somewhere near. Okay? So, yan ang buhay dito sa Amerika. Pag uwi ni Ara from school, 3:30. Minsan, 4 na siya umuwi kasi may mga meeting pa sila 4:30, aalis naman ako to work. So, darating ako mga 9:30, 10, or minsan 11. Depende kung gaano ka-busy yung restaurant. So, pagdating ko, tulog naman na siya. So, sa umaga, kung maaga ako magising at gusto kong magkape, yan, nagkikita kami, nagkikwentuhan. Pero, nagmamadali na rin siya pag umaga Kaya, pagaling ganon kami din ni Ara. Okay? So, that's it, pansit. Watch out for the next kwento. By the way, I was wondering, kasi nga, nung 3 or 4 tables lang yata ako kahapon. Sabi ng manager ko, since slow daw yung restaurant, sabi niya, you can do the side work. When you say side works, yun yung lilinisin yung preparation na ginagawa for closing. Linisin yung restroom, tapos linisin yung kitchen, mag-restock ng mga dressing sa fridge kasi nga yung mga salad-salad namin for the next day. Tapos lilinisin yung pop machine, yun yung mga soft drinks. Linisin yun. Pagkatapos, silverwares. Yung silverwares, yun yung mga tinidor tsaka knife. Hindi naman sila nagkukutsara dito maliban sa soup. Pag soup yung kakainin yan. Tapos, ano pa ba? Tapon ng mga basura. Yung mismong in charge ng bar, pinaka-bar, siya na yung maglilinis ng floor sa dining area, sa dining room. Tapos magbabaliktad ng mga upuan dun sa mga tables. Ang bibigat pa naman ang upuan dito. Bababa yung matres mo. Buti na lang di na nasa-assign sa akin yun. Dati dun sa dating work, ako naman yung nagbabaliktad ng upuan kasi opening yun So, ganun siya. Kaya, okay din naman na nag-work ako sa bar because I get to see people. Iba-iba, yung mga families, get to observe same. May mga customers na bababait, tsaka malaki mag-tip. 20, 30, depende. Pag maraming mga tao, yan, medyo malaki. Kunyari sa isang table, more than 10. Makatanggap ka ng mga $30 na tips. O kaya $40. So, that's it. Pansit. Meron din mga customer na nagre-reklamo. Sabi nung kasama ko si Shara, ano yun, puti yun, ang haba ng bukang ganda, mabait siya, sweet lady. Sabi niya, yung mga nagre-reklamong yan, gusto lang yan maka-free ng food. Parang ganun nga yung customer kahapon. Anyways, you have to learn to blend in. So, kung anong sinabi ng customer, syempre, they're always right, even though they're wrong. So, i-please mo sila in any way you could. Katulad yan, kung papalitan, o di palitan. Kung lulutuin, o di lutuin. Ganun lang. Don't take it personally. Diba?